Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jose. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, nakasanayan na ng binatang si Jose na magbakasyon sa probinsya kung nasan naroon ang kanyang lolo Sebio. Sa dinami-rami ng pwedeng pagpilian, sa tahanan pa rin na matanda ang paulit-ulit na pinupuntahan. Maliban sa maraming matututunan, madami rin itong katanungan sa isipan tungkol sa mga bagay na ginagawa nito. Napakikipagsapalaran sa iba't ibang uri ng aswang. Si Lolo Sebio, isang antingero noon pang kabataan. Nagmula rin ito sa pamilya ng mga antingero at ngayoy ipinagpapatuloy ang biyayang namana ng kanununuan. Hindi man nakikita ni Jose ang pang-araw-araw nitong kilos. Aminado itong mahusay ang matanda dahil sa tuwing napapadalaw sa probinsya, palagi itong may nakakalabang aswang. Ngunit lahat ng yon ay natatalo. Walang nakakaligtas sa bagsik na matandang antingero. Isa pa sa dahilan kung bakit sa tahanan ng lolo nagbabakasyon. Dahil merong malawak na taniman ng langka ang yumaong lola na magpasa hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin. Maraming bunga ang bawat puno at nakakatakam ang lasa na manamis-namis. Naaaliw rin si Jose kapag may bumibili. Dahil si Jose ang aakyat sa mismong puno upang makakuha. Hoy! May panungkit naman rito. Hindi mo kailangang umakyat. Baka mahulog ka priyan. Bumaba ka nga. Susungkitin na lang natin. Pagtawag ni Lolo Sebio mula sa ibaba ng puno. Wag na po, Lolo. Kaya ko naman eh. Saka, ang saya kayang umakyat. Makikita mo yung malawak na tanawin. Natatanaw ko nga po yung karagatan, oh. Tugon ni Jose. Ay nako, bilisan mo na nga riyan para makababa ka na. Hindi naman halatang nasisiyahan ka riyan sa taas, no? Dati kayatang unggoy eh. Ang lakas mong makalambitin. Natatawang wika ni Lolo Sebio. Minadali na rin ni Jose ang pangunguha ng bunga. Isa-isang pinutol ang tangay ng bawat langka. Habang si Lolo Sebio naman ang tagasalo sa ibaba. Pagkatapos bumaba na ito, bukod sa hinog na ang bunga, nanguha rin ng hilaw upang gawing ulam sa hapunan. Ginataang langka na ipapares sa pritong dilis. Habang naghahanda ng mga sangkap, napansin ni Lolo Sebio na naubusan sila ng gata. Siya na sana ang lalabas para makakuha, ngunit dali-daling nagpresenta ang apo. O sige, wala tayong pananim na niyog kaya humingi ka na lamang kay paring Nardo. Alam mo yung bahay niya, hindi ba? Siya ang pakukuhanin mo, ha? At kapag nalaman kong umakyat ka na naman, lagot ka talaga sa akin. Mamaya mahulog ka pa roon eh. Wika ni Lolo Sebio. Lolo naman, parang sinabi mo na rin na akyat bahay ako eh. Isa lang po ba yung hihingiin ko? Pwede namang damihan mo. Depende sa ibibigay at sa makakaya mong buhatin. Sige na, lumakad ka na para makabalik ka kagad. Paggabi pa naman, mag-iingat ka sa daan. Bili ni Lolo Sebio. Nagpunta si Jose sa tahanan ni Mang Nardo. Ilang beses pa itong tumawag at kumatok dahil may diferensya sa pandinig ang matanda. Manong! Manong! Inutusan po ko ni Lolo Sebio na manghingi sa inyo ng niyog. May niluluto kasi siya tapos kailangan ng gata eh. Pwede po bang makahingi kahit isa lang?
Wika ni Jose. Ay, wala ako rito sa bahay. Doon lang sa taniman. Ikaw na ang bahalang manguha. Masakit ang tuhod ko ngayon. May panungkit sa likod. Yung mahaba para maabot ang bunga. Tugon ni Mang Nardo. Sige po, pwede rin po bang makahingi ng buko? Kahit 2 lang po. Nakangiti ito habang kinakausap ang matanda. Ngunit nakatitig lamang ito at hindi siya nadidinig. Hay nako, ito talaga yung problema ng bungol eh. Bahala siya kung magalit kapag nakakuha ako ng buko. Basta, nagpaalam ako sa kanya. Wika ni Jose. Sa halip na panungkit ang kunin, itak ang kinuha ng binata. Sa kabila ng bili ng lolo, pinili pa ring akyatin ang matayog na puno ng nyog. Sa kalagitnaan ng pangunguha, natigilan ang binata matapos makakita ng isang malaking aso na masyadong matulin ang pagtakbo. Sinundan ito ng tingin ni Jose, ngunit nanlaki ang mga mata nang bigla itong naging tao pagkarating sa unahan. Dahil sa gulat, kamuntikan pa itong mahulog. Mabuti at maagap itong nakakapit. Ilang sandali pa itong nasa itaas. Saka lamang buwaba nang mawala na ang lalaki. Sa takot hindi na nakapagsalita. Dali-dali niyang binitbit ang mga bunga. Saka kumaripas ng takbo pauwi sa tahanan. Nagtataka pa si Lolo Sebio dahil umuwi itong pawisan at namumutla. Ang haba naman yata ng tinakbo mo. Naliligo ka sa pawis. Namumutla ka pa. Jose, ano bang nangyari? Abat, may dala ka pang itak. Umakyat ka na naman sa puno, ano? Makakapayag ako kung sa puno ng langka. Pero kung sa nyog, hindi na. Ang tatayog ng pananim ni Paring Nardo Paano kung mahulog ka? Hindi lang mababalian. Pwede mo pa yung ikamatay. Buliyaw ni Lolo Sebio. Lolo, hindi po yan ang ikinakatakot ko. May nakita po kong malaking aso na biglang naging tao. Ano po ba yun, Lolo? Hindi naman ako namamalikmatay. Tugon ni Jose. Natahimik ang matanda. Kagad niyang pinapasok ang apo at nagsara ng pinto. Hindi muna sinagot ang katanungan dahil natanaw mula sa hindi kalayuan ang isang hindi ordinaryong lalaki. Naaamoy niya ang amoy ng aswang dito. Upang makaiwas sa posibleng kapahamakan, saka lamang siya nagsalita pagkaalis nun. Magmula ngayon, apo, hindi ka na muna lalabas ng bahay, ha? Pwede naman sa bakuran pero wag kang lalayo. Sana pala, ako na lang ang nagpunta sa bahay ni Paring Nardo. Nasundan ka tuloy. Wika ni Lolo Sebio. Nasundan? Ng ano po? Huwag niyong sabihin yung sinasabi kong aso tapos biglang naging tao. Huwag kang maingay, apo. Malakas ang pandinig nila sa araw na ito. Lalo pat parang nakatira lang siya dito sa malapit. Hindi ko alam kung bakit kanya sinundan. Pero isa lamang ang posibleng pakay niya. Gusto ka nitong maging biktima. Upang makaiwas, huwag ka munang lalayo sa paningin ko, apo. Babala ni Lolo Sebio. Sa takot ni Jose hindi siya nakapagsalita. Napayakap na lamang sa sarili. Pagkatapos ng hapunan naghanda na sila para sa pagtulog. Lumabas muna si Lolo Sebio ng tahanan upang makiramdam sa paligid. Hindi ito makampante noong nakita ang aswang. Nagtataka rin dahil sa tapang na ipinakita ang anyong tao nito na kagad niyang namukaan. Anak ni Mang Ramon, ang pinaghihinala ang aswang ng karamihan. Sa mga nakakakilala sa matanda, masasabi nilang isa itong agresibo at magagalitin.
kapag nasagad ang pasensya, basta na lamang naglalabas ng galit at naghahamon ng kaguluhan. Makalipas ang ilang sandaling pagmamanman, pumasok na rin ito para makapagpahinga. Kinabukasan, maagang nabulabog ang mga tao sa balitang pambibiktima ng aswang sa mga hayop sa lugar. Halos maubos ang kambing ni Mang Nardo. Iilan din sa alagang baka ng isa pang kapitbahay ang nadali. Di ko talaga alam kung anong nangyari. Pagkagising ko, ito na ang aking naabutan. Bala ko pa sanang ibenta para panggastos sa pagpapaayos ng bahay pero wala na pala. Wika ni Mang Nardo. Masyado na kasing malayo ang ibang bahay, kaya imposibleng madinig ang ingay. Ito namang si Paring Nardo, bungol, talagang walang makakapansin. Wika naman ng isa pang kapitbahay na si Mang Shelo. Hindi bale na. Ang importante, hindi ka nadamay, Paring Nardo. Kawawa yung mga kambing mo pero wala na tayong magagawa. Ilibing na lamang natin. Wika naman ni Lolo Sebio. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay sa paghukay upang mailibing ang katawan ng mga kambing. Isinali na rin ang baka ng kabila. Dahil dito, muli na namang natahimik ang buong lugar sa takot na makasalubong ang aswang. 5:00 pa lamang ng hapon ay wala ng tao sa labas. Si Lolo Sebio sa kabilang banda, hindi mapakali sa kakaisip sa mga nangyari. Natatakot din na baka magaya noong nakalipas na panahon na hindi lang hayop ang dinali, kundi pati na ang mga buhay na tao. May sago pa ang naganap dati sa pagitan ng kanyang mga ninuno at ng aswang. Marami-rami din ang napuruhan ng mga sandaling yun. Lolo, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Anong oras na, gising pa rin po kayo? Kung ano man po yung bumabagabag sa inyo, sana wala na para makapagpahinga kayo. Wika ni Jose. Apo, hanggat hindi nahuhuli ang aswang na yon, hindi ako matatahimik. Alam mo yan, malakas ang aking kutob. Nakilala ko ang nilalang na yon. Taga rito po ba, Lolo? Dayo, nung huli kong punta rito, manananggal lang ng gugulo. Tapos ngayon mga hayop ang pinupunteriya. Sana mahuli na kung saan man siya. Isa na naman tong banta sa buhay ng lahat eh. Muling wika ni Jose. Pagsapit ng umaga, hindi na nakatiis ang matanda. Pinuntahan niya ang kanilang sityo upang malaman ang kalagayan ng buhay ng pamilya ni Mang Ramon. Nasa malayo pa ngunit tanaw na ito. Nagwawala sa bakuran at binabato ang mga kapitbahay. Nang makapagtanong, walang nakakaalam sa dahilan ng galit. Basta na lamang nanggugulo. Habang nagwawala ang ama, sinamantala ni Lolo Sebio ang pagkakataong hanapin ang anak. Wala ito sa tahanan. Sinubukan niyang puntahan sa abandonadong babuyan at naroon nga ito. Hindi siya lumapit. Nagmanman lang muna mula sa malayo. Tahimik lang na nakaupo ang binata ngunit kapansin-pansin ang hawak na karne. Sa lakas ng pang-amoy ng matanda, natukoy na lamang loob lamang ito ng hayop. Sa nakita, mas lalong lumakas ang kutob niyang ang lalaking yun ang nambibiktima sa mga hayop. Bago pa man mahuli, nagmamadali na itong umalis. Pilit iniisip ni Lolo Sebio kung paano mapipigilan ang muling pagsalakay ng aswang. Sabi ko na nga ba hindi nagbabago ang dalawang yon. Basagulero pa rin ang ama, samantalang patuloy na nambibiktima ang anak. Kahit noong bata pa lamang ito, may nadinig akong usap-usapan na pumasok ng bahay para tangayin yung sanggol. Ang ipinagkaiba nga lang ngayon,
naging maingat na sa kilos para hindi mahuli. Wika ni Lolo Sebio. Teka Lolo, sino ba yung tinutukoy nyo? Parang may ideya na kayo kung sino ang sumasalakay dito sa atin ah. Walang iba kundi ang anak ni Mang Ramon. Dati pa yan sila. Hindi lang ako naglakas loob na kumalaban. Dahil inaalala ko ang kalagayan ng yumaumong lola. Nagkasakit siya ng mga sandaling yon. Kaya wala akong oras na asikasuhin ng ibang bagay. Pero ngayon, mapagtutuunan ko na ng pansin. Apo, papaalalahanan kita ulit. Wag ka na munang lalabas. Ngunit biglang naging alerto ang matanda nang mapansing may presensya ng aswang sa malapitan. Pinauna na niya sa pagtulog ang apo. Sinabitan ng pangontra ang kwarto, maging ang ilalim ng higaan upang maiwasan ang anumang banta ng kapahamakan. Matapos yun, lumabas ito para harapang makita ang umaaligid na nilalang. Makalipas ang ilang sandaling pagmamasid, naglakas loob ng tawagin ang aswang. Hindi pa rin ito umaalis na mga oras na yon. Parang naghihintay lamang din kung kailan makakatsyempo upang makasalakay. Hindi mo ko matatagpuan. Nariyan ka lang sa tabi-tabi. Ilang beses na kitang napapansin na umaaligid sa aking tahanan. Ano bang pakay mo? Kung nagbabalak ang biktimahin ang aking apo, ako na mismo ang magsasabi sa iyo. Huwag mo nang ituloy kung ayaw mong ikaw ang puruhan ko. Banta ni Lolo Sebio. Sumagot ang aswang sa pamamagitan ng mahihinang halinghing. Sinundan ng tingin ni Lolo Sebio ang paggalaw ng mayayabong na halaman sa unahan. Inihanda na rin niya ang binitbit na patalim. Lumapit siya sa bahaging yun. Dito lumabas ang nilalang. Tumilapon ang matanda matapos matamaan ito. Nagmamadali namang tumayo upang matapatan ang paparating na pag-atake. Ngunit muli lamang itong tumalsik at napasalampak sa lupa. Sa pagkakataong ito, mukhaan na silang nagkaharap ng aswang. Sinuri niya ang tindig at itsura nito. Walang pinagkaiba sa binatang anak ni Mang Ramon. Hindi maitatangging malakas ka nga. Maaaring matalo mo ko sa lakas. Pero sinisigurado kong may iba pang paraan para mapuksa ka. Papaalalahanan lang muna kita ngayon. Iho, hindi ba't ikaw ang anak ni Mang Ramon? Nasaan yung halimaw ka man, makikilala pa rin kita. Wika ni Lolo Sebio. Nagulat ang aswang sa sinabi ng matanda. Tumigil na ito sa pag-atake at mabilisang umalis. Hindi na napigilan dahil huli na nang makatayo si Lolo Sebio. Nawala kagad ang nilalang. Yan ang isa sa mga kahinaan nyo. Kapag nakilala na kayo, tumakas ka lang sa ngayon. Dahil sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong yun na ang iyong katapusan. Wika ni Lolo Sebio. Pasimpleng pinunasan ng matanda ang dugo sa bibig nang tumama ito sa bato. Pag-uwi sa tahanan, pag-aalala ang sinalubong ng apo. Lolo, ano po bang nangyari sa inyo? Nalingat lang ako ng sandali, ganyan na. Sino po ba ang siraulong gumawa sa inyan? Tanong ni Jose. Ayun, kumaripas ng takbo. Natakot na baka mapatay ko. Huwag mo nang isipin. Ayos lang naman ako. Tugon ni Lolo Sebio. Huwag isipin, ang lala nang nangyari sa'yo, Lolo. Duguan yung bibig nyo tapos may galos pa kayo sa braso at tuhod. Bakit ba kasi hindi nyo ako tinawag? Hindi na sumagot ang matanda. Ibinaling ang pansin sa paggagamot ng sariling mga sugat.
Pansamantalang nanahimik ang aswang. Hindi ito sumugod sa mga nakalipas na araw. Ngunit batid ni Lolo Sebio na humahanap lamang ito ng tamang pagkakataon. Sa kabila ng kapayapaan, hindi pa rin mawawala ang banta nito. Dakong hapon nang abala siya sa pagbabalat ng langka. May bumibili. Ngunit yung pinakaprutas na makakain na ang gustong kunin. Si Jose naman sa kabilang banda. Naroon sa taniman, nangunguha ng bunga. Ilang sandali pa ay napansin ito ang lalaking nakatayo sa kakahuyan. Nasa itaas ito kaya natanaw. Kinabahan naman dahil nakatingin din sa kanya. Hindi nagtagal ay nakilala ito. Ito mismo yung malaking aso na bigla na lang naging tao. Sa takot nagmamadali siyang bumaba sa puno, kumaripas ng takbo papunta kay Lolo Sebio. Lolo, naroon po sa kakahuyan yung sinasabi ko noong nakaraan. Yung aso na naging tao bigla. Nakatingin po siya sa akin. Ang sama ng titig. Nakakatakot naman to. Ang saya-saya ko na sana sa itaas habang nangunguha ng bunga eh. Tapos nakita ko yung lalaking yun. Wika ni Jose. Kagad namang kumilos si Lolo Sebio. Pinuntahan ang kakahuyan ngunit wala namang naabutang lalaki. Tanging ang naiwang amoy na lamang. Sinasabi ko na nga ba eh. Kailanman hindi matututo ang batang yon. Kasing tigas ng tatay niya ang ulo. Lolo, kung sigurado po kayo ng naiisip, bakit hindi na lang natin puntahan para harap-harapang mapagsabihan? Hindi yung ganito na parang nagtatagu-taguan pa. Mungkahi ng apo. Sinubukan ng matanda. Nagpunta ito sa tahanan ni Mang Ramon ngunit hindi sinama si Jose. Masama ang kanyang kutob dahil sa napapansin na tila ito ang pakay ng pabalik-balik na aswang. Pagkarating doon, bumungad ang galit na si Mang Ramon. Halos magkadikit na ang dalawang kilay sa sama ng titig. Ikaw na naman. Pangatlo mo na itong balik ha. Kaunti na lang. Iisipin kung may gusto ka sa akin. Wika ni Mang Ramon. Aba, palabiro din pala ang katulad mong hayop. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Kung natatandaan mo ang pakay ko nung una, yun lang din ngayon. Pero mas hihigpitan ko na ang babala sa'yo. Kapag hindi mo na disiplina ang iyong anak, baka sa mga kamay ko siya mamamatay. Tugon ni Lolo Sebio. Ngunit ngumiti lamang na nakakaloko si Mang Ramon na para bang hindi nasisindak sa mga salita niya. Ang lakas naman ng loob mong magpunta rito para balaan ako. Kung gusto mong patayin ang anak ko, gawin mo. Wala akong pakialam. Saka mo na lamang din ako balikan kapag may bangkay na. Wika ni Mang Ramon. Sabay sara ng pinto. Panandalian pang nabingi ang pandinig ni Lolo Sebio. Sa lakas ng pagkakahampas. Talaga namang walang asal ang katulad mong animala. Sige lang, malapit na rin namang matapos ang buhay mong matanda ka. Wika ni Lolo Sebio. Umalis ito na may dalang sama ng loob. Sa katunayan, hindi na ito bago. Dahil gano'n naman palagi sa tuwing mapapasadya sa pamamahay na matandang aswang. Pagkarating sa unahan, ang maliliit na hakbang ay biglang naging mabilis. Matapos matanaw ang tahanan na hindi lamang anino ng apo ang naroon. May kasama ito at base sa galawan. Tila may masakit. Habang papalapit, unti-unti niyang naaamoy ang samyo ng aswang. Pagkapasok, bumungad ang tagpong nakasiksik sa isang sulok si Jose. Takot na takot
at duguan ang braso't kamay. Animal kang aswang ka. Ang lakas ng loob mong pumasok rito sa pamamahay ko. Ngayon na nandito ka na, huwag mo nang pangaraping makauwi pa ng buhay. Wika ni Lolo Sebio. Hinablot niya ang itak na nakasabit sa dingding. Saka nagmamadaling hinabol ng taga ang nilalang. Pailag-ilag ito kaya't hindi matamaan. Hindi ito tinigilan ng matanda. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nang wala pa ring nangyari, naisip niyang matatalo siya sa lakas kaya para makalamang. Orasyon na ang ginamit ni Lolo Sebio. Napansin ito ng aswang ngunit bago pa makatakas, nilamon na ito ng bisa. Dahan-dahang nanghina habang unti-unting kinakapos ng hininga. Hindi nagtagal, bumulagta na lamang sa sahig. Sa galit ni Lolo Sebio, dali-dali niya itong pinugutan ng ulo. Gamit ang makapal na tela at kumot, binalot nila ang bangkay. Pagkatapos ay dinala sa tahanan ni Mang Ramon. Hindi na sila kumatok. Iniwanan na lamang sa pintuan. Umuwi na kagad upang ang apo naman ang masuri. Nanginginig pa rin ito buhat sa takot at iniinda ang sugat. Napansin ko pong kumulo yung lana na isinabit niyo sa kwarto. Nataranta po ako. Lalabas na sana para sundan kayo pero pagdating ko rito sa sala, nakaabang na pala yung aswang. Hindi ko nga napansin kung paano nakapasok eh. Wika ni Jose. Patawarin mo ang lolo apo. Hindi ko naman inaasahan na habang naroon ako sa tahanan ng tatay niya, sumaglit na pala rito. Mabuti na lang maiksi ang naging usapan namin ni Ramon. Dahil kung napahaba, baka may nangyari ng masama sa'yo. Lolo, mas lalo po ako natakot nung pinatay mo yung aswang. Tapos inuwi sa kanila yung bangkay. Parang nasa mundo ako ng pantasya nung napanood ko. Sobrang nakakakilabot. Iba sa pantasya. Dahil kasalanan ng pumatay ng tao. Pero ang nasaksihan mo kanina ay hindi ko masasabi. Aswang ang aking pinatay na isa ring mamamatay tao. Mabuti nga inuwi ko pa sa ama ang katawan. Yun din kasi yung hiniling niya. Lumipas ang ilang oras. Patulog na sana sila nang mambulabog si Mang Ramon. Galit na sumugod sa kanila. Diretsahan pang giniba ang bakod at winasak ang nakahilerang banga sa bakuran. Sebio, lumabas ka. Halika rito. Magtuos tayo. Pati ang anak ko dinamay mo. Sa akin ka lang galit, hindi ba? Ramon, parahimik ka na. Ano bang ikinakagalit mo? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na iuwi ko sa iyo ang bangkay ng anak mo? Ang dali mo naman yatang makalibot. Kung kailan ka tumanda, saka ka umastang matapang. Sa tingin mo ba may labang ka sa akin? Maaring napatay mo ang aking anak. Pero ako, mas mauuna ka pang mamatay kesa sa akin. Gusto mo ng laban? O sige, hindi kita uurugan. Masyado ka lang madaldal pero walang ibubuga. Malaki nga yung pangangatawan mo, pero isa ka lamang talunan. Sinadya ni Lolo Sebio na galitin sa salita si Mang Ramon upang mauna itong sumugod. Matapos makapagpalit ng anyo, umatake na ito. Inaasahan na niya ang posibleng galaw dahil ilang ulit na rin silang nagkasagupa. Sadyang palagi lamang nakakatakas noon. Sa pagpapatuloy ng kanilang sagupaan, hindi lamang mga kagamitan sa labas ang nawasak, pati na ang iilang bahagi ng dingding dahil sa paulit-ulit na pagtilapon ni Mang Ramon. Naging mabisa ang orasyon ni Lolo Sebio. Walang kahirap-hirap na nabubugbog ang malaking nilalang. Pinagod niya muna ito sa pamamagitan ng pisikalan. Ilang beses nang napasubsob, ngunit dahil bumabangon,
Hindi nito tinigilan. Nag-aalala na si Jose ngunit hindi pinakinggan. Wala itong ibang naisip kundi parusahan ang aswang. O ano, Ramon? Lalabang ka pa ba? O baka naman gusto mong sumunod kagaya sa iyong anak? Sigurado kung naglalakwa siya pa sa purgatorio ang kanyang kaluluwa, baka gusto mong sabayan papuntang impyerno. Hindi ko akalain na ganito ka pala kalakas, Sebio. Bakit noong nakaengkwentro kita, malamya ka? Sa tingin mo ba, hindi nagbabago ang kakayahan ng isang tao? Kung sa bagay, hindi ka naman tao kaya wala kang kaalam-alaman, no? Lalabang ka pa ba? Pinilit ng aswang na makatayo. Bumalik na ito sa anyong tao. Bugbog sarado. Ni hindi magawang makatingin ng diretsyo. Ngunit sinubukan pa ring lumapan. Hindi na pinatagal ni Lolo Sebio ang sitwasyon. Masyado nang mahina si Mang Ramon kaya naman tinapos na agad-agad. Hindi niya ito pinatay. Iniwanan lamang ang malaking sugat na kailanman hindi na maghihilom. Ang mas malala pa, siya ang naghatid pagkatapos nilang magtuos. Isa ka talagang hangal, hayop ka. Matapos mo kong sugurin sa bahay ko, ako pa talagang maghahatid sa'yo. Sebio, hindi ko akalain na kaya mong talunin ang kagaya ko. Aaminin ko, minaliit kita. Porket hindi ordinaryong tao, kaya mo nang talunin ng kahit na sino. Kahit matanda na ako, pero tignan mo pa rin yung nangyari. Hindi bale na, napatunayan ko na ang aking sarili. O siya, pumasok ka na bago pa may makakitang ibang tao sa'yo. Baka pagtawanan pa ang iyong kalagayan dahil mukha kang talunan. Matapos ang naganap na bakbakan sa pagitan ng dalawa, hindi na naglakas loob si Mang Ramon na manggulo kay Lolo Sebio o maging sa ibang tao. Naninibago ang mga kapitbahay dahil walang araw, nalilipas na hindi ito nangahamon. Isa pa, hindi na rin magawang makatayo ng matagal dahil sa malaking sugat na habang buhay nang iindahin. Paunti-unti tinanggap na lamang ang kapalaran. Ngunit nakokonsensya si Lolo Sebio sa kanyang pagdurusa. Nang hindi na makatiis, ginamot nito si Mang Ramon. Naghilom ngunit sa tuwing gagawa ng anumang banta laban sa mga tao, susumpong ang sakit na para bang bagong sugat. Dahil dito, namuhay na lamang ito ng tahimik. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 2002. Probinsya ng Samar. Sabado ng gabi. Abalang-abala ang pamilya ni Gados sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Sapagkat maaga silang aalis ng tahanan para mamanhikan sa mapapang-asawa na si Maria. Mula sa kabilang bayan. Solong anak lang si Gado. Kaya namang gano'n na lamang ang pagsuporta ng mga magulang sa bawat pasya nito sa buhay. 10:00 na ng umaga na makarating sila sa bahay ng dalaga. Mabait din naman ang mga magulang nito kaya naging madali ang pag-uusap. Napagpasyahan ang lahat na gawin ng kasal sa susunod na 3 linggo. Wala nang poproblemahin sa parte ng lalaki. Dahil meron naman silang sariling bukid na pwedeng kunan ng baka at baboy na hihahanda sa nalalabing kasal. Naging mabilis lang ang paglipas ng 3 linggo dahil naging abala si Gado sa pagpaplano. Gusto niyang maging perpekto ang kasal nila at hindi na nagawang abalahin ang parte ng babae. Dahil ayon sa kasabihan ng matatanda, ang ganitong pangyayari sa buhay ay responsibilidad talaga ng lalaki.
Sa mismong araw ng kanilang kasal, wala naman naging aberya o problema. Maliban na lamang sa damit pang itaas ni Gado na halos pinagmukha siyang suman. Sinunod nila ang paniniwala na wag isusukat ang damit pang kasal dahil nagdadala daw ito ng malas. Habang nasa misa ang pari at nakaharap sa altar ang bagong mag-asawa, may nakita si Gado na dumaan sa likod ng pari na kamukhang kamukha niya. Parehas din sila ng kasuotan. Natigilan ng ilang sandali si Gado kaya naman nagsalita ang pari. O Gado, gusto mo pa bang ituloy ang kasal na ito? Biglang nalingat ang atensyon niya at humingi ng paumanhin. Isinawalang bahala ang nakita hanggang sa natapos ang kasal. Naging masaya at komportable naman ang pagsasama ng bagong mag-asawa sa nakaraang 6 na buwan. Mas lalo pa ito naging masaya nang nalaman nilang nagdadalang tao na si Maria sa ika-7 buwan ng kanilang pagsasama. Wala naman naging problema sa pagbubuntis nito sapagkat todo suporta at alalay ang kanilang mga magulang. Sa katunayan, ang kanilang tahanan ay nasa tabi lamang ng bahay ng magulang ni Gabo. Mabilis na lumipas ang panahon para sa mag-asawa. 2:00 ng hapon ito ang buwan ng panganganak ni Maria. O mahal, hindi pa naman ba humihilab ang tiyan mo? Wala pa naman akong nararamdaman, mahal. Nagpaalam muna si Gado sa asawa na bibisita sa kanilang palayan para tignan ang mga tauhan. Ito ang isa sa pinagkukunan nila ng kabuhayan na pinamana ng ama ni Gado. Magmula nang ito ay kinasal. Halos 2 oras din ang lalakarin niya papunta sa palayan. Kaya naman dali-dali siya sa paglalakad para hindi maabutan ng dilim sa pag-uwi. Habang papatawid na ng ilog, napatitig siya sa babaeng buntis na nakatalikod sa mga kawayan. Tinitigan niya ito ng halos 1 minuto at nawari. Ang kasuotan nito ay parehong-pareho sa suot na damit ni Maria. Kaya naman bigla siyang lumapit. Tinapik niya ito sa balikat at kaagad namang humarap. Nanlaki ang mga mata dahil si Maria nga ito. O mahal, anong ginagawa mo dito? Diyos ko, napakadelikado naman ito. Halika na, umuwi na tayo. Inakay niya pauwi ang asawa. Dahan-dahan silang naglakad dahil kabuwanan na nito. Maigi na ang mag-ingat kesa mapahamak. Habang naglalakad na sila sa lubak-lubak na kalsada, nakasalubong nila ang kumpare ni Gado na si Natoy. Oh, kamusta pare? Saan ka galing? Sumagot naman si Gado. Lumingon siya sa kanang balikat kung saan nakahawak ang asawa ngunit wala na ito. Hinanap niya pa ito malapit sa lugar kung saan sila huminto. Ngunit wala naman siyang nahanap. Kaya dumiretso na siya pauwi ng kanilang tahanan dahil baka nauna na ito. Pagkarating ng bahay, may narinig siyang iyak ng sanggol. Dali-dali itong pumasok ng silid at naabutan niyang karga ng kumadrona ang bata. Habang tulog naman ang asawa, inabot sa kanya ng kumadrona ang bata. Kamukhang kamukha mo ang batang lalaki na ito. Nakaramdam ng pagkalito si Gado. Kaya naman nagtanong siya ng, Ale, bandang anong oras po ba nanganak si Maria? Abay, bandang 2:00 lang. Saktong pagkaalis mo ay pinatawag na ako ng kapitbahay niyong si Esteng. Dahil nga naabutan itong pumutok ng panubigan ni Maria. Dito na napaisip si Gado kung sino yung babaeng nakita kanina. Sinawalang bahala niya muna ito dahil kinakailangan na niyang asikasuhin ang mag-ina.
Maya-maya pa, dumating na ang mga magulang ni Gado. Dahil nga sa kapitbahay lang naman nila ito, nagpa siya ang ina na sa kanila na muna ito titira para may umalalay sa bagong panganak na si Maria. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng umaga ay naglalakad na si Gado papunta sa bukid. Kukuha siya ng dahon ng malunggay na siyang iuulam ng asawa. Matapos kumuha ay kagad siyang umuwi ng tahanan, kaso nga lang, isang bahay na lang ang pagitan bago siya makauwi. Itinigil ni Gado ang paglalakad sa kadahilanang nakita niya ang anak na karga-karga ng kapitbahay na si Esteng. Nang makalapit siya dito, nagulat ito nang makita ang itsura ng anak. Napakapangit ng muka na may hahalin tulad mo sa isang tiyanak at may nalilisik ang pulang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, bigla niya itong kinuha kay Enteng at binagsak sa lupa. Pare, ano mong nangyayari sa'yo? Pati tutay pinapatulan mo? Tinignan niya muli ito at nanlaki ang mga mata. Dahil maliit na tuta pala ang nakahandusay sa lupa. Kagad naman siyang humingi ng paumanhin at dumiretso ng umuwi ng tahanan. Tulog naman ang sanggol pagkarating niya ng bahay. Nagpatuloy lang sa mga kailangang gawin si Gado. Hindi na niya kwento sa asawa at ina ang kababalaghang nangyayari sa kanya. Dumaan ang 1 linggo at ganun pa din ang nararanasan. Kung sino-sino na lang ang nakikita niyang may kaparehong muka. Kaya naman naging mailap na ito sa tao. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay para lang makaiwas sa gulo. Napansin na din ito ng asawa at ina. Ngunit hinayaan lang muna nila si Gado sa pag-aakalang baka napagod lang ito sa mga gawain. Alas 10 ng gabi. Mahimbing na natutulog ang lahat sa tahanan. Si Gado na lamang ang gising at nakaramdam siya ng gutom kaya naglaga siya ng kamote. Habang nag-aantay sa niluluto, pinuntahan niya ang silid kung saan natutulog ang sanggol. Mahimbing ang tulog ng tatlo. Ang asawa, ina at nasa gitna nila ang sanggol. Dilapitan ito ni Gado dahil gusto niyang humalik sa anak. Hinalikan niya ito sa pisngi ngunit bigla siyang kinagat sa muka. Ang kagat na naramdaman niya ay hindi pang sanggol. Nadama niya na may bumaon na pangil sa pisngi at nang hawakan niya ito, may dugo pang naiwan sa kamay. Tinignan niyang muli ang mukha ng sanggol. At kung anong mukha ang nakita niya sa aso ni Esteng, ay siya ring eksaktong mukha ang nakita niya sa sanggol. Hahayaan niya lang sana ito dahil sa isip niya, baka pareho lang ito nung nangyari sa aso ni Esteng. Ngunit biglang tumayo ang sanggol at sinakalang asawa. Hindi na makahinga si Maria kaya naman dali-dali na siyang kumuha ng itak para patayin ang sanggol dahil hindi ito normal na tao. Tinaga niya ito sa bandang tiyan at tuluyan ng natigil. Kasabay nito, nakarinig siya ng hagulgol sa likuran. Lumingon siya at biglang nabitawan ang itak. Dahil nakita niya ang asawa at ina na sabay na umiiyak. Tinignan niya muli yung higaan. Bigla na lamang itong napaluhod nang makitang patay na ang anak. Punong-puno ng dugo at wasak na ang tiyan ng sanggol. Halos 1 oras nilang hindi ginalaw ang bata. Hindi makapagsalita ang nanay at asawa. Habang siya naman ay nanatiling nakatulala. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumangon ang nanay ni Gado para ayusin ang sanggol. Nang mismong araw na yon, nagpa siya ang tatlo na wag nang ipaalam sa labas ang totoong nangyari. Kapag may nagtanong man,
Sasabihin na lamang nila na namatay ang bata dahil kinapos ito sa paghinga. Hindi nila dinala ang bata sa morgue. Bagkus binalot nila ang katawan nito sa pulang tela at nilagay sa kahon. Nagawa sa tabla at nilibing ng araw na yon. Labis-labis ang pangungulila ni Maria sa anak. Isang linggo din itong natulog sa ibabaw ng puntod ng anak at hinayaan naman ito ni Gado. Matapos ang ilang linggong pagdadalamhati ng pamilya, nagpaalam muna si Gado na magtatrabaho muna sa karatig probinsya. Hindi naman ito pinigilan ng pamilya. Sa katunayan, magmula nang mawala ang anak ay wala nang umintindi sa kanya. Maging ang sariling asawa, hindi na siya magawang kausapin o tanungin man lamang kung bakit niya ito nagawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, matinding pighati din ang nararamdaman ni Gado. Naghahalo na ang pangungulila, pagsisisi sa sarili, konsensya at higit sa lahat, ang pilit na pag-intindi sa nangyayari sa sarili. Pakiramdam niya na babaliw na siya ng mga panahong yon. 6:00 ng gabi. Dala ang ilang gamit ay nagsimula na itong maglakad papunta sa pinakamalapit na terminal. Isa sa mga dadaanan niya papunta doon ang mahabang tulay. Habang naglalakad, madilim at walang ibang tao kundi siya. Bago pa man niya tuluyang matawid ang tulay, bigla niyang nakasalubong ang isang lalaking kamukhang kamukha niya. Marahan itong lumapit sa kanya at merong binulong. "Oh, saan ka na pupunta?" Ngunit hindi na niya ito tinignan pa at diretso nang binagtas ang daan. Nang makarating sa karatig probinsya, agad itong nagtanong kung saan matatagpuan ang dalubhasang albularyo. Ito talaga ang naging pakay ni Gado sa pagpunta sa lugar. May nakapagturo naman sa kanya kung saan at kagad niya itong nahanap. Inilahad niya ang lahat ng kaganapan. Napag-alaman niya dito na ang uri ng aswang na nakaharap niya, isa sa mga nilalang na bihasa sa paggamit ng pagbabago ng anyo. Ayon pa sa albularyo, ang pagkamatay ng anak ay sanhi din ito, dahil isa yon sa paraan para unti-unting makuha ang pagkatao ni Gado, na siya mismong gagamitin para ipalaganap ang kanilang lahi. Dahil sa kalagayang ito, hindi na muna bumalik si Gado sa kanilang baryo. Nagpatulong siya sa albularyo kung paano lalabanan ang lahat ng ito. Inabot siya ng 1 buwan sa bahay ng manggagamot dahil kailangan ng masinsinang gamutan. Matapos ang buwan na yon, bago pa man siya umalis ay pinabaunan ito ng gamit pangontra sa aswang. Meron mang pag-aalinlangan, buong puso siyang umuwi sa pamilya para ayusin ang problema. Ngunit sa kanyang pag-uwi, wala na siyang naabutan pa na nakatira sa kanilang tahanan. Ang asawa ay bumalik na sa mga magulang nito. Nakapag-usap pa naman sila, ngunit buo na ang pasya nito na hindi na sasama pa. Dahil sa kalungkutang nararamdaman, pansamantalang tumira si Gado sa bahay ng mga magulang. Ito na ang huling alaala niya sa lugar. Dahil matapos ang ilang buwan ay pumunta siya ng Maynila upang magbagong buhay. Hindi man naging malinaw sa kanya ang lahat ng kaganapan. Hindi man nabigyan ng kasagutan ang mga katanungan. At hindi din nabigyan ng hustisya ang lahat. Pinilit niyang bumangon sa buhay. Naging malaking tulong sa kanya ang paglapit sa alagad ng simbahan, mga manggagamot, at iba pang mabubuting tao upang tuluyang makaahon. At sa kasalukuyan ang buhay niya ay inalay sa paglilingkod sa kapwa-tao.
Hindi man naging maganda ang nagdaang karanasan sa buhay. Ngunit ang mahalaga, ang panibagong yugto ng buhay ay inaalay niya sa paglilingkod sa iba. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.